At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Extra Special Love Stories. Gaya ng inaasahan ko, kapuso, lubhang nagalit si Papa at si Mama naman ay halata ang pagkakonsumi sa pag-uwi ko bigla. Noon na po nagsimulang lumamig ang pagturing sa akin ni Papa. Hindi ko nagawang ipagkaila sa kanila ang totoong dahilan kung bakit nawalan ako ng ganang mag-aral, ngunit hindi naman nila maaaring kamuhian si Leandro. Sinikap ko na rin kalimutan si Leandro noon kahit mahirap. Si Hilario ang dumalas sa pagbisita sa burol noon, lalo na noong nandoon na ako. Unang dalaw ni Leandro noon ay hapon at wala ang mga magulang at kapatid ko. Sinalubong ko siya sa harap ng bahay at nasa akto siyang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. At ang sabi niya, habang nakatayo ang bahay na ito, hindi mawawala sa isipan ko ang lahat ng alaala ni Lolo Miguel. Yun ang nakangiting sabi niya. Kapwa na naming tanggap ang pagkawala ni Lolo Miguel noon dahil matagal na panahon na yon. Pero hindi ko alam na nananatiling mataas ang pagtingin ni Hilario sa aking lolo. Pareho naming alam ni Hilario ang kwento tungkol sa bahay namin noon sa Burol. 15 anyos pa lang daw noon si Lolo Miguel nung itayo ang bahay na yon ng mga magulang niya at ipinagkatiwala kay Lolo Miguel ang pagdedesenyo sa bahay na yon dahil daw talagang mahiling mag-drawing ng bahay si Lolo Miguel noon. 2 palapag ang bahay. Ang itaas ay mayroong 4 na malalaking kwarto. Sa ibaba naman ay malawak na salas, kusina, dining room at isa pang malaking kwarto. Kadikit ng kusina ang banyo, ngunit ang palikuran ay nakahiwalay sa bahay. Yari sa matitibay na kahoy at yero ang bahay, kaya naman kahit dumaan ang maraming taon ay hindi pa rin nasisira ang mga partes nito. Ang ibabang dingding ng bahay ay hollow blocks naman, ngunit ang itaas ay tabla at ang mga bintana ay yari sa kapis. Nasa itaas ang silid namin ni Noreen mula pa noong nasa elementarya kami. Naghiwalay lang kami ng silid ni Noreen noong pareho na kaming dalaga. Nakatoka sa akin noon ang paglilinis ng itaas ng bahay. Si Noreen naman sa ibaba. Ang gawain ko ay pakintabin sa pamagitan ng dahon ng saging kung walang floor wax ang sahig na tabla. Kaya naman kung hindi mag-iingat, lalo na sa hagdanan ay maaari kang madulas dahil sa kakintaban nito. Ang palibot naman ng bahay ay naglalakihang punong kahoy na namumunga at hindi namumunga. Ang mga punong iyon ay tanim pa ni Lolo Miguel noon. Ang mga puno ng nara at akasya ay naglalakihan na, maging ang mga Indian mango, sampalok at iba pang puno. Sa bandang ibaba ng lote ay taniman naman ng sari-saring gulay kung saan madalas gugulin ni Lolo Miguel noon ang kanyang maghapon sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kanyang gulayan. Tabi din ng gulayan ang sapa kung saan napakalinis na tubig ang dumadaloy. Matanda na kasi noon si Lolo Miguel kaya't hindi niya na kayang lumusong sa bukid, kaya naman hanggang sa garden ng gulay na lamang siya. Mustasa at saluyot ang paboritong gulay ni Lolo. At pareho naming alam ni Hilario yon, kaya naman sa tuwing kakain ako ng mustasa o saluyot, ay talagang si Lolo Miguel ang naaalala ko. Ay saluyot ang nagalis